May mga napanood tayo sa YouTube tungkol doon sa portal na inimbento ng mga scientist na di umano ayon doon sa nag-content creator na napanood natin, itong portal na to inimbento nila para madiskubre kung totoo ba na may mga nilalang o ibang nilalang na makakapasok sa ating mundo. Pero mga idol, mayroong isang nag-obserba doon na pumasok siya doon sa portal na inimbento na yon. Meron siyang kakaibang naramdaman sa loob ng portal. At yun ang hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino o maging yung mga scientist. Yan tungkol sa portal, yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga idol, sa video ito. Alam niyo ba mga idol, talking about portal, ang portal mga idol, hindi yan iniimbento o ginagawa ng tao. Dahil ang tunay na portal, yan ay lalang ng kalikasan at ng mga elemento tulad ng mga engkanto at mga kauri nito na nanggagaling sa kanilang mundo. Kaya yan sila nakakapunta sa ating mundo at nakikihalubilo rito dahil nga dyan sa portal na yan. Tulad ng mga napapanood natin sa ibang content na di umano ay merong biringan at may mga nakarating sa biringan na kung tatanungin mo sila at uusisahin mo, hindi nila maipaliwanag kung nasaan ang portal o ang lagusan na kanilang pinagdaanan. Ngayon mga idol, ganito yan. Pag-usapan natin. Alam nyo ba na ang portal, kahit saan meron yan? Kahit sa mga makabagong syudad, modelong lugar, ay may portal. Dahil kasi, karaniwan ng portal matatagpuan niya sa mga liblib na lugar at sa mga kabundukan o mga magubat at masukal. At yan, karaniwan yan ay nasa mga malalaking puno tulad ng akasya, mga baliti, at iba pang malalaking puno na matatandang puno. Yan. Ngayon, yung isang lugar na liblib, halimbawa, dinevelop ng ating pamahalaan para maging isang bayan o isang barangay, kung may portal yung lugar na yan, hindi na yan mawawala. O, nandyan na yan. Lilitaw at lilitaw yan sa oras na may mga gustong lumabas dyan na nanggaling sa kanilang mundo. At wala namang iba makapagbubukas niyan kundi sila lang din. At ang masaklap niyan at ang nakakatakot niyan, naikwento ko na rin yan sa mga una kong video, kapag napatsyempong bukas yan at may lumabas at ikaw ay napadaan sa lugar na yan, tapos si tsyempo namang pasara na yan, baka mahigop ka, hindi ka na makalabas. Kaya nga kita mo may mga nangyayari na kinukwento, nakarating daw sa biringan, sa syudad ng mga engkanto. Yun ang mga ganong pangyayari, nahigop ng portal yun. O, dyan sa lugar ng Gandara, sa highway ng Gandara, merong portal dyan, na minsan, meron na nga pinakita dyan, may tumatawid na tao, bigla na lang, nawala. Unti-unti naglalaho habang tumatawid. So, yung ganong pangyayari, bukas yung portal at may gustong pumasok. Oo. Yung pumasok na yun na nakita sa video, hindi yun ordinaryong tao. O isa yung nilalang elemento tulad ng engkanto na gustong pumasok sa kanilang lugar. At ang masaklap nga niyan, kapag ikaw ay napatsyempong dumaan dyan at bukas yan, baka ikaw ay mahigop niyan. Tulad nung napanood din natin na
na-discover niya yung portal dyan sa may daanan nga, sa karsada, natakot siya, diskubrihin yun dahil nga, baka nga naman kung ano ang mangyari sa kanila. Di ba? Kaya mga idol, yung inimbento ng mga scientist na yun na di umano ay portal, katarantaduhan yun, kalokohan yun. Hindi makakapasok ang mga elemento at ano ron. Bakit? Hindi yun original na portal eh. O baka mga ibang nilalang galing sa ibang planeta ang makapasok dyan. Hindi ang mga engkanto o elemento. Kaya yon, sabi nga nung nagdiskubre, para daw may kakaiba siyang nararamdaman nung pumasok siya doon sa loob. Siyempre, inimbento ng tao yan, sa kalawakan, nakatuon yan, kung anong mga bagay na nasa kalawakan, yan ang maaaring masasagap yan. Oo. Pero yung original na portal, hindi yan iniimbento. Kusang lumilitaw yan, lalo sa panahon natin ngayon, na develop na ang mga syudad, ang mga bayan. Sandali po. Hindi nakakapagtaka na kahit nga dito sa amin, meron dito may portal dito. Syudad na to. Pero meron lugar dito na may portal. Bakit? Tulad nga ng sinabi ko, dating ito raw lugar na ito, nung hindi pa nade-develop, bulubundukin at masukal. Kumbaga, parang kubat din ganon. So, may portal sa lugar na to, kaya nung i-develop ito, nariyan pa rin yung portal na yan. Hindi na mawawala yan. Bakit? Lagusan yan eh. Kahit anong gawin ng tao, andyan na yan. Pangkaraniwan nga yan, nabanggit ko, sa mga puno, malalaking puno. Kung dinevelop ang isang lugar, tinanggal yung puno, binuldoser, pinatag, mawawala ba yun? Hindi. Ang masaklap nga niyan, baka yung portal na yan, kapag tinayuan na ng building yung lugar na yan, masakop ng building yung portal, ayun ang nakakatakot. Oo, maraming maglalabas-pasok dyan ng mga ibang nilalang, tulad ng mga elemento, mga engkanto na yan. At pag minamalas-malas, ikaw na nasa loob ng building, ay higupin yan, papasok naman doon sa kanila. Delikado, di ba? Kaya mga idol, yung portal, wag niyong bibiruin, mapanganib yan, makakala nyo. Kasi yan nga, lagusan yan patungo sa kabilang mundo sa kabilang dimension Yan, kukwento lang naman natin nga, dahil doon sa napanood natin, na inimbento ng scientist, umimbento ng scientist ng isang portal o lagusan. Hindi natin alam kung saan patungo yung lagusan na yun. Di ba? Kasi nga, ang tunay na lagusan, hindi yan iniimbento. Kusa yan. At nabanggit ko na nga, kahit sa mga building, sa mga pader, o kung saan pa man, meron yan. Tulad nga dito sa amin. Hindi ko na babanggitin kung saan lugar dito. Merong portal dito. Kasi bawat lugar na merong elemento at engkanto, meron niyang pinagdadaanan. Yung nga tinatawag na lagusan o portal. Di ba? Hindi yan makikihalubilo sa atin dito kung wala silang pinanggalingang lugar. May napapanood pa nga tayo na ibang content creator na di umano yan daw mga nilalang na yan, bantay ng kalikasan. Kalokohan yun. Hindi totoo yun. Ang kalikasan walang bantay. Kalikasan yan yung mga engkanto na yan, bantay daw. Yung mga diwata, bantay ng kalikasan. Na pag sinalaula daw ng tao, ang kalikasan, nagagalit sila. Hindi totoo yun, na sila ang bantay ng kalikasan. Sila ang dumadayo sa ating mundo, at pag nandito na sila, paghaharian nila to. Ngayon, pag napirwisyo sila, doon sila magagalit. Bakit? Napirwisyo sila Pero ang hindi nila iniisip, sila lang itong nakihalubilo sa atin. Sila pa itong may gana ng loob na magalit kapag napirwisyo sila ng mga tao. Dahil ang mundong ito, nilalang ng Diyos para sa mga tao, hindi para sa kanila. May nilalang ang Diyos na mundo para sa kanila. Ngayon, hindi sila kontento, dumadayo sila dito sa atin. Sa pamamagitan nga ng portal.
Gumagawa sila ng portal na lagusan kung paano sila makakapunta dito sa ating mundo. Kaya nga nabanggit ko na kung saan yung mga liblib na lugar, yung mga bundok-bulubunduking ganyan, dyan yan. Nariyan ang lagusan. Oo. Kaya nga napagkakamala ng mga ibang yan daw bantay ng kalikasan. Tulad ng bundok ng Makiling, si Maria Makiling. Di ba? Bantay daw ng kalikasan yon sa Sierra Madre. Yung mga engkanto doon, bantay daw ng kalikasan. Kalukuhan yon. Hindi totoo yon. Bakit? Kalikasan wala namang bantay ang kalikasan. Kalikasan nga yan di ba? Yung paglitaw ng portal, kalikasan din yan sa pamamagitan ng mga elemento. Hindi sila bantay ng kalikasan. Dumadayo sila sa ating mundo para dito mamuhay. Dahil kasi, doon sa lugar nila, baka kasi hindi sila kontento kasi ang mga engkanto at mga elemento, sila minsan hindi rin magkasundo. Kaya humahanap sila ng lugar dito sa ating mundo na kung saan ang payapa at tahimik. Doon yan sila mamamahay. Ngayon, siyempre, tayong mga tao, hindi natin alam, hindi natin sila nakikita, na nariyan pala sila. Naperwisyo ngayon sila, magagalit, di ba? Pero kung tutusin, wala sila dapat karapatan dito sa ating mundo. Dahil meron silang sariling mundo. Di ba? Yun. Kaya yung napanood natin na ikinukwento, di umano yung Sierra Madre. May bantay kalikasan daw yan. At yung mga iba pang lugar dito sa atin, sa Pilipinas, na binabantayan daw ng kalikasan, kalokohan yun, hindi totoo yun. Walang ibang magbabantay ng kalikasan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Dahil siya ang dumalang ng lahat ng bagay, di ba? Hindi siya maglalagay na kung ano-anong bantay. Kasi yung mga elemento na yan, yung mga engkanto na yan, nilalang din niya yan. At may sariling mundo yan. Hindi yan sila bantay ng kalikasan. Ngayon, napiperwisyo lang sila ng mga tao dahil nga, yung mga tao, hindi naman sila nakikita. Sila sa lugar nila nagkakakitaan. Di ba? Tapos, pag napirwisyo sila, magagalit. Bibigyan ka ng sakit. Paparusahan ka. Yun, umuubra lang naman yun sa mga tao na walang kakayahan. Pero alam din naman ng mga elemento at mga engkanto, yung mga tao na may kakayahan, na may taglay din, na kaya silang sibakin. Di ba? Ganun yan, mga idol. Pero, napagkukwentuhan lang naman natin yung mga ganyang bagay. Salamat ng marami at sinamahan niyo ako. Sana nakapulot kayo ng konting idea tungkol dyan sa portal. Huwag kayong maniniwala doon sa inimbento ng scientist na yun hindi umano portal. Ang sabi pa nga baka daw yun patungong impyerno o kung saan. Hindi po ganun ang portal. At hindi iniimbento ang portal. Kusang lumalabas yan, dala ng mga elemento at engkanto. Sila ang may karapatan gumawa niyan. Sila ang gumagawa niyan para makapunta dito sa ating mundo. Kaya sana naunawaan to ng ating mga ibang kababayan na makakapanood ng video ito. Bueno pansamantala tayo nagpapaalam, ito po muli yung lingkod, si Boyet, ay nagpapaalam sa inyo. Yung mga idol natin na mga may kakayahan tulad ng mga paranormal, yung mga antingero na yan, yung mga manggagamot, mabaylan, alam nila yung portal. Pero kung minsan, bunga ng kanilang kamangmangan din, napagkakamalan nga nila na yung mga engkanto niya at mga elemento, bantay daw ng kalikasan, lalo sa mga liblib na lugar. Hindi po, hindi ganon. Walang bantay ang kalikasan, tandaan nyo. Nilalang ng Diyos ang kalikasan at walang ibang pwedeng magbantay niya kundi siya. Di ba? Binigay niya yan sa mga tao. Tulad ng mga elemento na yan. Nilalang din ng Diyos yan at may sarili silang mundo. Wala sila dito sa ating mundo. Dumadayo lang sila. Yon ang katotohanan. Kasi pare-pareho natin yan na nilalang. Hindi yan katulad ng mga diablo. Ang diablo, nilalang din ng Diyos. Pero ang diablo, hindi yan kasama sa pasusukuin sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung mga nilalang na yan, mga elemento at iba pa na yan, kasamang pasusukuin yan. Kasi mga nilalang din sila tulad natin.
Ang kaibahan lang sila, mga hindi walang kamatayan. Pero namamatay din kapag marunong ka, kaya rin silang puksain. Nasasabi lang wala silang kamatayan dahil nga kung ang mga ordinaryong tao makakaharap nila, hindi sila kayang puksain. Pero kapag may kakayahan ang mga tao makakaharap nila tulad ng mga manggagamot, mga antingero, at yung iba pang mga paranormal, kaya silang puksain. O, di ba? O paano ha? Sana kahit paano nakakuha kayo ng konting idea dito sa ating paksa na pinag-usapan. Hindi iniimbento ang portal, tandaan nyo. Yan lang masasabi ko. O paano, hanggang sa muli, itong muli yung lingkod si Boyet, at sa mata na nagpapaalam, paalam!